Si Hedo ay isang matapang ngunit pangit at mahinang nilalang na ang pamilya ay pinuksa ng mga dayuhan ngunit sa paanuman ay nakamit ang kanilang kapangyarihan, nanunumpa na maghihiganti. Pumasok siya sa Hero Academy at itinatago ang kanyang lihim na kapangyarihan, ngunit nauuwi sa paggamit nito para mapaibig ang lahat ng masasamang loob. Nagsimula ang kwentong ito ilang taon na ang nakalipas ng si Hedo at ang kanyang kaibigan ay inatake ng nakamamatay na mga halimaw na tinatawag na savages. Sa kabila ng paggawa ng lahat ng makakaya upang iligtas siya, siya ay natamba at kinailangan niyang panuorin habang nahawa siya ng savage bago desperadong subukang sipsipin ang nakamamatay na likido. Pagkalipas ng maraming taon, si Hedo ay patungo sa isang espesyal na akademya na nagsasanay sa mga mag-aaral na gumamit ng panlaban sa savage. Mga sandata na tinatawag na 100. Buti na lang para kay Hedo, mayroon siyang pinakamataas na compatibility score sa kasaysayan ng mundong ito, kaya sikat siya. Pagdating niya, naririnig niya ang dalawang babae na tinatawag ang pangalan niya at agad siyang nagtatago dahil, gaya mo, hindi siya makapag-isip ng maayos kapag malapit sa mga babae. Sumusulyap siya para hanapin ang lugar para sa entrance ceremony, pero biglang pinalibutan siya ng isang grupo ng mga estudyante at nagmamakaawang humihingi ng autographs, pero nagawa niyang makalusot ulit. Ngunit, nang susubukan na niyang pumasok sa hall, isang maliit na lalaki na kamukha ng babae na nagngangalang Emil ang biglang tumalon sa kanya. At parang matagal na silang magkaibigan. Pagkatapos ipaliwanag na bago rin siyang estudyante, si Emil ay sumama kay Hedo sa seremonya. Pagkalipas ng ilang minuto, si Claire, ang presidente ng konseho, ay tumayo para magsalita sa lahat. Pero dumating ang dalawang babae na sumisigaw ng pangalan ni Hedo at humingi ng paumanhin sa pagkahuli. Gusto agad silang paalisin ni Milkbags dahil sa pagkahuli, pero nagalit si Emil at sinabi kay Claire na huwag abusuhin ang kapangyarihan niya. Matapos ipaliwanag ni Claire na ang pagsunod sa utos ang pinagkaiba ng buhay at kamatayan bilang isang slayer, nakipagtalo pa rin si Emil na wala siyang karapatang basta-basta magpaalis ng mga tao. Pagkatapos, ipinaalala niya sa lahat na walang karapatan si Claire na utusan sila, dahil mas mataas ang compatibility score ni Hedo kaysa kay Claire, kaya mas magaling siya. Dahil dito, tinanong ni Claire si Hedo kung ganoon din ang nararamdaman niya. Kaya nagpakatatag siya at sinabi rin na sumosobra na si Claire. Sa sumunod na sandali, hinamon ni Claire si Hedo sa isang laban at nangakong kakanselahin ang pagpapaalis kung manalo siya. Ngunit habang nag-aalangan si Hedo, tinanggap ni Emil ang laban para sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, dinala siya ni Emil para makita si Char, isang henyong bata at pinuno ng pananaliksik. Sa buong akademya, pagkatapos ipakilala ang kanyang assistant na si Mei Mei, tinanong ni Char si Hedo kung nasa tamang pag-iisip ba siya dahil hinamon lang niya ang pinakamalakas na estudyante sa akademya sa kanyang unang araw. Nagulat si Emil at tinanong kung paano niya nalaman agad, kaya ipinakilala ni Char si Lisa, isang supercomputer na halos nagpapatakbo at sumusubaybay sa lahat ng bagay sa akademya. Para matulungan si Hedo na maintindihan kung gaano siya kapeligro, ipinakita niya ang ilang kuha ni Claire at ipinaliwanag kung paano niya kontrolado ang maraming blasters ng sabay-sabay. Pagkatapos, binigyan ni Char si Hedo ng variable stone na ginagamit para itago ang kanyang suit at sinabi nitong huli na. Ang anyo ay depende sa pagiging tugma at kakayahan ng gumagamit. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala ni Emil si Hedo sa isang arena upang subukan ang 100, kaya inilunsad ni Hedo ang kanyang kasuotan sa unang pagkakataon at nagulat siya sa ganda nito. Matapos ilunsad din ni Emil ang kanyang kasuotan, nagulat si Hedo na mayroon na siyang 100, ngunit binaliwala lang ito ni Emil na parang walang gaanong halaga. Bigla na lang, binaril niya si Hedo ng isang malakas na sinag, at matapos magawang harangin ito sa huling segundo, nagalit si Hedo dahil hindi siya binigyan ng oras para maghanda. Matapos sabihin na hindi siya bibigyan ni Claire ng oras para mag-isip, nagpakawala muli si Emil ng isa pang putok, ngunit ito. Oras, dumiretso si Hedo sa pader sa bilis na halos tunog dahil hindi pa niya lubusang makontrol ang kanyang mga kakayahan. Sa kabila nito, alam na ni Emil na malakas na siya para manalo, kaya nagpatuloy sila sa pagsasanay sa loob ng ilang oras. Pagkatapos, umalis sila sa arena, ngunit biglang naalala ni Hedo na nasa ospital ang kanyang kapatid na si Karen, at nangako siyang dadalaw sa kanya ngayon pagkatapos ng seremonya. Agad siyang nagmamadaling pumunta sa ospital. Ngunit ayaw tanggapin ni Karen ang kanyang paumanhin hanggat hindi niya ito hinahalikan sa noo.
Habang sinusubukan niyang ipaliwanag kung paano nagpunta ang kanyang araw, isang nurse na may malaking dibdib. Pumasok ang Hedo na hindi pa nakikita. Ipinapaliwanag ni Miharu na tapos na ang oras ng bisita, pero nakalimutan ni Hedo kung paano sisagat dahil nakatuon pa rin ang isip niya sa kanyang malaking dibdib. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid sa dormitoryo, ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto, nakita niya si Emil na magbibihis. Bago pa siya makahingi ng paumanhin, tinamaan ni Emil ang kanyang ulo ng isang kahon, at pagkalipas ng ilang minuto, nagising siya sa kandangga ni Emil. Nagulat, nauntog niya ang kanyang ulo sa ulo ni Emil at nagtanong kung bakit siya pinatulog, kaya sinisi siya ni Emil dahil bigla siyang pumasok habang siya ay nagpapalit. Pagkasabi niyang ito ang kwarto niya, tinanong ni Hedo si Emil kung bakit narito rin siya, kaya sinabi ni Emil na magkakwartuhan pala sila bago nag-alok na ayusin ang kanyang shirt. Habang ginagawa niya yon, aksidenteng natusok ni Emil ang kanyang daliri. Sa sandaling yon, naalala ni Hedo ang nangyari sa kanyang kaibigan noong gabing yon at biglang sinipsip ang dugo mula sa daliri ni Emil. Nagulat si Emil dito ngunit tahimik na pinanood si Hedo habang nakakaramdam ng kakaiba. Pagkatapos gamutin si Emil, ipinaliwanag ni Hedo na pagkatapos makaligtas sa isang masakit na pangyayari noon, hindi na niya kayang magsawalang kibo kapag may nasasaktan, kaya nagpasalamat si Emil sa kanya sa tulong. Kinabukasan, nakipagkita si Hedo kay Claire sa pangunahing lugar ng labanan, at kapwa nila ikinabat ang kanilang mga daan-daan habang pinapanood ng buong akademya. Habang nagdarasal sina Noah at Leo na mailigtas sila ni Hedo mula sa pagkatanggal, ipinapaliwanag ni Vice President Liddy na kailangan nilang patuloy na lumaban hanggang sa may isang mapabagsak. Nang biglang sabihin ni Claire na hindi niya gagamitin ang kanyang buong pananggalang sa katawan, tinanong ni Hedo kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya ipinaliwanag niya na magpapagaan lang siya sa kanya dahil kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, baka mapunta siya sa langit. Saktong ng sandaling yun, kumonekta si Emil sa transmisyon ni Hedo para bigyan siya ng suporta, at nang magreklamo ang isa pang miyembro ng konseho na si Erika, sinabi ni Claire sa kanya na huwag mag-alala dahil halatang kailangan ng tulong ang isang noob na tulad ni Hedo. Pagkatapos nyon, binigyan sila ni Liddy ng pahintulot na magsimula, at agad namang ginamit ni Hedo ang kanyang sobrang bilis para sumugod kay Claire. Pero, sa halip na makasuntok, hinawakan niya ang dibdib nito at pinisil para malaman kung totoo bago niya inalis ang kanyang kamay at humingi ng paumanhin. Pagkatapos tumangging tanggapin ang kanyang paumanhin at sinabing walang sino man ang naglakas loob na humawak sa kanyang mahal na. Si Claire ay nagpakawala ng sunod-sunod na atake at tinamaan ng masakit si Hedo sa katawan, halos iluwa niya ang kanyang bituka, bago siya sipin sa pader ng arena. Pagkatayo niya, naghahanda si Claire para sa isa pang atake, pero pinaalalahanan ni Emil si Hedo na gamitin ang kanyang panangga sa tamang oras. Bahagyang humanga si Claire dito, pero pagkatapos sumugod si Hedo para sa isang mahinang atake, tinanong niya kung ito lang ba ang plano niyang gamitin laban sa kanya. Sa tulong ni Emil, sinimulan ni Hedo ang espada para sa pangalawang atake bago tumakbo at magpakawala ng isang malakas na plasma na atake sa kanya. Ilang segundo ang lumipas, nawala ang alikabok at nakita ni Hedo na madaling hinarang ni Claire ang atake gamit ang kanyang kasuotan bago biglang bumagsak sa lupa. Nang bigyan siya ni Claire ng pagkakataong sumuko, bumangon siyang muli para lumaban, pero sa pagkakataong ito, tumugon siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang Buster Cannon, isang napakalakas na armas na dapat sana'y madaling magpapahina sa baguhan tulad ni Hedo. Habang naghahanda siya para sa atake, nag-alala ang lahat na malubhang masasaktan si Hedo, at binalaan pa siya ni Emil na umiwas, pero bigla na lang nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at nakaramdam ng kakaiba. Nag-iipon ng lakas sa loob niya. Sa sandaling ilabas ni Claire ang atake, ginagamit niya itong kakaibang lakas para harangin ito at makalapit para sana siyang hilaitan sa isang iglap. Mabilis na umiwas si Claire at itinutok ang blaster sa mukha niya para sa pangalawang pagsubok, pero pagkatapos siyang pasabugan, natigilan siya sa gulat dahil biglang ginamit ni Hedo ang buong katawang pananggalang at gumagamit ng SS level na harang para pigilan ang mga atake niya. Hindi rin maintindihan ni Liddy at Erika kung paano niya nagagawa ang ganitong kontrol kahit isang araw pa lang niyang suot ang suit. Sa sumunod na sandali, sumugod siya para sa huling atake, pero hindi handang magpatalo si Erika. Kaya inilalabas din niya ang kanyang buong kagamitan at nagpapadala ng sunod-sunod na maliliit na misil para tumagos sa kanyang panangga. Pagkatapos, ginagamit niya ang huling anyo ng kanyang Buster Cannon para tapusin siya,
Ngunit pagkatapos niyang mawala ng malay, tumakbo si Emil at nagtanong kung bakit niya ginamit ang buong kagamitan gayong ang sabi niya ay magtitimpi siya. Pumasok din si Char sa arena at pinaalalahanan si Emil na walang halaga ang sinabi ni Claire dahil nanalo pa rin siya ayon sa mga patakaran ng Academy. Gayunpaman, inaamin ni Claire na natalo siya dahil sinuwi niya ang sarili niyang mga salita. Kaya naman, nagpasya silang itala ito bilang tabla. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagising si Hedo sa infirmary at nakita si Claire na nagbabantay sa kanya. Kaya tinanong niya kung ipapatalsik pa rin ba si Emil at ang mga babae. Matapos sabihin na kinansela niya na ang utos na yun ilang oras na ang nakalipas, gusto niyang malaman kung sino ba talaga siya dahil walang baguhan ang dapat na kayang gumamit ng buong katawang sandata at panangga sa kanilang unang duelo. Sa sandaling yun, pumasok si Emil sa kwarto at agad na pumagitna sa kanila para protektahan si Hedo, kaya sinabi ni Claire na gusto lang niyang humingi ng tawad at lumabas. Habang kinukumusta ni Emil si Hedo, sumakay si Claire sa sasakyan kasama si Erica, na napansin naman ang kanyang kalooban. Ugoy at nagtatanong kung galit siya dahil hinawakan ni Hedo ang kanyang didi. Itinatanggi ni Claire, pero alam din ni Liddy na hindi niya maalis sa isip si Hedo, kaya't iminungkahi niyang magpamasahe sila. Kinabukasan, tinanong ni Emil si Hedo kung gusto niyang pumunta sa business district dahil wala silang ginagawa sa academy, kaya pumayag si Hedo, iniisip na normal lang na tambay kasama ang kanyang roommate. Gayunpaman, nang makarating sila sa business district, dinala siya ni Emilia para bumili ng ilang pagkain at pinakain siya ng ilan sa krema, habang pinapanood ng ibang estudyante at nagtataka kung gusto ni Hedo. Kumukuha ng mga litrato mula sa likod. Pagkatapos, dinala ni Emil si Hedo sa isang espesyal na parke para sa magkasintahan, at nang maghinala si Hedo na isa siyang masayahing lalaki na nagbibihis babae, tumawag si Karen para kamustahin siya dahil nabalitaan niya ang tungkol sa laban. Ilang minuto lang, dumating siya at agad na nakaramdam ng masamang balak ni Emil kay Hitoso, kaya sinabi niya na huwag nang subukan pa dahil mahal ni Hedo si Kitty. Habang naglalakad sa distrito, nakita nila ang broadcast ng isang pop idol na nagngangalang Sakura, at agad na nagandahan si Karen at sinabing matagal na niyang gustong mapanood siyang magtanghal, kaya si Hedo. Nangako na kukunin siya ng tiket para sa susunod na palabas. Pagkatapos, huminto sila sa isang kafe para kumain, at habang sinusubukang makuha ni Emil ang puso ni Karen sa pamamagitan ng pagkain, dumating si Claire. Agad siyang nakilala ni Karen at tinanong kung bakit sinusundan siya ng presidente ng Melon Implants. Nainis si Claire nang marinig ito, kaya tinanong niya kung sino ang mainit ang ulo na gulay, at ipinaliwanag ng kanyang assistant na si Chris na kapatid siya ni Hedo. Pagkatapos, nagpasya siyang huwag pansinin si Karen at tinanong si Hedo kung interesado siyang sumali sa isang espesyal na unit ng konseho na nagpapahintulot sa mga estudyanteng may mataas na antas na may talaga para sa totoong Slayer. Mga misyon. Nang marinig ito, sinabi ni Emil na kailangan niyang sumali sa unit kasama si Hedo, ngunit sinabi ni Liddy na kalimutan na niya ito dahil hindi nila kailangan ng isang walang silbing mahina sa team. Hinamon ni Emil si Liddy sa isang duelo at nagpatawag ng dragon type na suit, na ikinagulat ng lahat. Matapos magpatawag din si Liddy ng kanyang suit, sinabi ni Hedo kay Emil na huwag gumamit ng blasters dahil nandyan si Karen, kaya pinalitan niya ang kanyang armament sa sword type, na ikinagulat din ni Claire dahil ang isang regular na estudyante ay walang ganoong high-level na suit. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada, sinubukan ni Erica na makialam, ngunit pinigilan siya ni Claire para tingnan kung malakas talaga si Emil. Maya-maya, nakatanggap siya ng mataas na alerto at sinabi kay Liddy na kailangan na nilang umalis dahil may isang mabangis na lumitaw sa Sway Islands. Matapos maalala ni Karen na magtatanghal doon ng isang sikat na idolo, dumating si Char at sinabi kay Claire na isama sila para maranasan ni Hedo ang totoong laban. Ilang minuto lang ang lumipas, nagmadali silang lahat sa control room at ipinakita ni Maymay ang kuha ng 3 mababangis na sumasalakay sa Sway Islands, bago ipaliwanag na isa sa kanila ay 30 class, isa sa pinakamapanganib na uri ng mabangis. Ito ang nagpapaduda kay Claire kung tama ba ang desisyon niyang isama sina Hedo at Emil sa misyon, kaya sinabihan niya silang magpaiwan. Habang siya ay tumatalikod para umalis, tumanggi si Hedo na magpaiwan at panoorin na ilagay nila sa panganib ang kanilang buhay at ang buhay ng mga inosenteng sibilyan. Nang tanungin ni Claire kung hindi ba niya naiintindihan kung gaano kadelikado ang misyon,
Sumingit si Char at ipinaliwanag na si Liza talaga ang nagmungkahi na isama sina Hedo at Emil sa misyon dahil ito raw ang pinakamagandang paraan para mabawasan ang dami ng masasaktan. Dahil wala ng oras para mag-aksaya, pumayag si Claire kahit nag-aalangan, kaya sumakay silang lahat sa isang eroplanong pangtransportasyon kung saan. Ipinaliwanag niya na si Hedo at Emil lamang ang haharap sa hamak na uri ng halimaw. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa himpapawid ng Sway Island, kaya lumundag si Claire mula sa eroplano kasama sina Liddy at Erica. Gamit ang isang pampasabog, tinakpan ni Erica ng usok ang paningin ng halimaw bago ilabas ang kanyang daan at gamitin ang mga tanikala nito para pigilan ito. Dahil dito, kinarga ni Claire ang mga Buster Cannon at ibinunyag ang pinakaubod ng halimaw, na nagbigay kay Liddy ng pagkakataong ibigay ang huling atake gamit ang kanyang espada. Sa pagkatalo ng unang halimaw, inutusan ni Claire si Hedo at Emil na maghintay hanggang lumapag ang eroplano, bago sila umatake sa mababang uring mabangis. Pero biglang itinulak ni Emil si Hedo palabas ng eroplano. Pagkatapos nilang ilabas ang kanilang daan-daan, iminungkahi niya na gayahin ang teknik na ginamit ni Erica at bulagin ang mabangis sa maraming pagpapasabog bago bumagsak si Hedo ng isang malupit na atake gamit ang kanyang espada. Sa kasamaang palad, hindi niya naipakita ang core at muntik na siyang mapunit, ngunit tinaga ni Emil ang braso ng mabangis. Agad na sinubukan ni Hedo ang pangalawang atake, ngunit hindi pa rin maabot ang core nito, kaya gumamit si Emil ng isang armas na parang palaso para barilin ito. Habang ipinagdiriwang nila ang kanilang unang pagbagsak ng mabangis, ginamit ni Erica ang kanyang mga tanikala para pigilan ang uring Trento. Pero nang sumugod si Liddy para sa huling atake, pareho silang bumagsak sa lupa. Agad na nagpas siyang iligtas sila ni Hedo kasama si Emil, ngunit inutusan sila ni Claire na tumigil at ginamit ang buong katawang armas para pabagsakin ito. Habang iniihanda niya ang kanyang Buster Cannon, naghanda rin ang halimaw ng isang atake na may parehong lakas, at nagkaharap sila. Habang sinusubukang magkarga ng isa pang atake, napagtanto ni Claire na ubos pa rin ang kanyang enerhiya mula sa laban kay Hedo. Sa sandaling yun, pinaputok ng halimaw ang isa pang atake, ngunit sa buti na lang, nagawang hilahin ni Hedo. Palayo sa kapahamakan. Pero, sa halip na magpasalamat, tinatanong niya kung bakit lagi siyang naghahanap ng dahilan para hawakan ang kanyang dibdib. Nang maghanda ang halimaw para sa isa pang atake, sinubukan ni Hedo na umiwas ulit, pero sinabi ni Erica na huwag siyang gumalaw dahil nasa likod nila ang airport at sinusubukan pa ring lumikas ang mga inosenteng sibilyan. Sa natitirang ilang segundo para magdesisyon, pinagsama nila ang kanilang mga kapangyarihan at nagawang ilihis ang atake sa mga bundok. Pero, habang sinusubukan nilang magpahinga, inatake ng halimaw sina Emil at Liddy. Nang mapunit nito ang uniforme ni Emil, nakita ni Hedo ang peklat sa kanyang katawan at napagtanto niya na siya ang babaeng iniligtas niya noong gabing yun. Agad siyang sumugod para protektahan siya at sinabing naaalala niya kung sino talaga siya bago siya itulak ng halimaw palabas ng bubong. Nang wala na si Hedo, sinubukan nitong atakihin muli sina Emil at Liddy. At biglang tinagpa ni Hedo ang braso nito gamit ang kanyang buong katawan na nababalutan ng baluti. Habang napagtatanto ng mga babae na ito ang kaparehong kapangyarihang bumalat sa kanya noon, madali niyang nahaharangan ang halimaw at nagsisimula na siyang mawala ng katinoan. Habang inaatake niya ang halimaw ng may nakakatakot na lakas, sinubukan siyang kausapin ni Emil para pakalmayin. Ngunit hindi siya nito pinapansin at nagpakawala ng isang atake na SS level. Sinalag ito ng mabangis gamit ang kanyang buto sa balikat at muntik nang maging sanhi ng malubhang pinsala kay Erica ang atake, ngunit nailayo siya ni Claire sa tamang oras. Gayunpaman, nawawala pa rin sa sarili si Hedo, kaya naisipan ni Emil na gawin ang pinakamabuting bagay at hinalikan siya sa ere hanggang sa makuha niya ang kontrol. Matapos mangakong ipapaliwanag ang lahat mamaya, sinabi niya sa kanya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan, kaya kinargahan niya ang espada at nagpakawala ng isang atake na puno ng plasma na tumagos sa mabangis. Kapag kumalma na ang sitwasyon, niyayakap ni Emil si Hedo, pero sinira ni Claire ang kanilang magandang sandali para tanungin si Emil kung bakit mayroon siyang mga melon at bakit niya hinalikan si Hedo sa gitna ng isang delikadong misyon. Pagkalipas ng ilang oras, balik na sila sa akademya, at pagkatapos sabihin kay Hedo na pinayagan siya ni Claire na magdamit pa rin na parang lalaki, sinabi ni Emil na hindi na sila maaaring maging magka-roommate dahil sa malinaw na mga dahilan.
Pagkatapos ay humingi si Hedo ng paliwanag na ipinangako niya, kaya nagsimula siya sa pagsasabing isa siyang variant katulad niya. Noong gabing yun sa panahon ng marahas na pag-atake, nahawa siya, at ibinahagi rin niya kay Hedo ang impeksyon. Dahil sinubukan niyang sipsipin ang dugo ng halimaw mula sa kanyang katawan. Kadalasan, kapag ang mga normal na tao ay nagkaroon ng kontak sa dugo ng halimaw, nawawala ang kanilang buhay. Ngunit sa mga pambihirang pagkakataon katulad ng sa kanila, nagiging ganap silang tugma sa 100 sud. Kaya naman pumunta si Emil sa akademya, dahil nalaman niya mula kay Char na pumasa siya sa compatibility test at mag-e-enroll din. Nang tanungin ni Hedo kung bakit nagpanggap siyang lalaki, inamin ni Emil na gusto niyang maging roommate niya, bukod sa iba pang mga dahilan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pagkawala sa sarili ay nangyari dahil nananaig ang savage virus tuwing nasa panganib ang buhay niya. Sa kabutihang palad, sinasabi niya na makokontrol niya ito sa pamamagitan ng pagsasanay. Pagkatapos niyang magpasalamat sa kanya dahil sa pagliligtas muli sa buhay niya, nag-alok siyang ipagtimpla siya ng tsaa, ngunit habang dumadaan siya, biglang bumagsak si Hedo at napahawak sa kanyang dibdib. Nagulat si Emil at akala niya noong una na gusto nitong sulitin ang kanilang huling gabi, ngunit matapos maalala na karaniwang epekto ito ng pag-activate ng virus, hinalikan niya itong muli at sinabing yun ang pinakamabisang paraan para mawala ang epekto nito. Nang sumunod na sandali, pumasok si Claire at gustong malaman kung bakit nakaupo si Emil sa ibabaw ni Hedo. Mahiwag ang patpat, sinusubukan niyang magpaliwanag, pero matapos madulas kay Emil, nabangga niya si Claire at nakuha ang kanyang unang halik. Agad na lumayo si Hedo at humingi ng paumanhin, pero imbes na sugurin siya gaya ng dati, sinabi ni Claire na hindi niya kailangang humingi ng tawad sa pagkakataong ito. Pagkarinig nito, inakusahan siya ni Emil na nagiging malambot kay Hedo at sinabi kay Hedo na halikan ulit si Claire dahil hindi niya maaaring mawala si Hedo kay President Milkbags. Samantala, pumunta si Sakura sa shower para maglinis, habang tinawagan ng kanyang manager ang akademya para gumawa ng espesyal na kahilingan dahil sila ang mamamahala sa seguridad para sa kanyang konsyerto. Pagkalipas ng ilang araw, si Hedo at Emil ay nagkaroon ng dalawang estudyante na sina Risha at Fritz para sa isang palakaibigang laban. Matapos muntik ng tamaan si Hedo ng isa sa mga atake ni Fritz, sumugod siya para umatake, pero ipinakita ni Fritz ang pangalawa niyang sandata na inilaan niya para dito. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Hedo na kinokontrol na siya ng virus, pero nakontrol niya ito at tinamaan si Fritz sa pader. Agad na umamin si Fritz na talo na siya at sinabi kay Risha na mainis dahil akala niya ay magiging sapat na silang malakas para makasali sa espesyal na unit ng konseho para sa mga misyon ng Slayer. Pagkatapos sabihan ni Emil si Erika na mag-focus sa katotohanan na pinagamit nila kay Hedo ang buong gamit na panangga, tinawagan ni Erika si Hedo para sa isang pagpupulong kasama si Claire. Pagdating doon, sinabi ni Claire sa kanya na nagpa-special request si Sakura na siya ang maging bodyguard niya para sa konsyerto. Nagtaka siya at nagtanong kung bakit siya ang gugustuhin nito, pero wala ring ideya ang mga babae at pinili na lang mag-focus sa posibilidad na may mga ligaw pa rin sa isla. Ipinaliwanag ni Erika na habang 7 ligaw ang nakita noong atake, 3 ang hindi pa natatagpuan, na nangangahulugang posibleng umatake pa rin sila. Pagkatapos tanggapin ang misyon, humiling si Hedo ng isang espesyal na pabor bago pumunta kay Karen. Ilang minuto lang, nagulat siya nang marinig na halos palagi siyang nasa tabi ni Sakura at sinabi niyang matagal na niyang pinapangarap na makita siya, pero sabi ni Hedo na wala na siyang pangarap dahil nakakuha siya ng concert tickets para sa kanya. Pagkatapos magpasalamat kay Hedo at magdiwang ng kaunti, binalaan ni Karen siya na mag-ingat sa mga babae at sa tubig dahil binasa niya ang kapalaran niya, at hindi maganda ang nakita niya. Ilang araw ang lumipas, nagising si Hedo sa Sway Islands at nakita si Emil na natutulog sa tabi niya. Nang tanungin siya kung paano, sinabi ni Emil sa kanya na kalimutan na lang muna yon para makapag-enjoy sila sa araw na magkasama. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Hedo na ang kanyang misyon bilang bodyguard ay magsisimula na pala ngayong umaga, kaya medyo nalungkot si Emil pero bumati pa rin siya ng good luck. Pagkatapos sumama siya kay Lady sa airport para salubungin si Sakura at halos buong biyahe sa kotse ay iniisip niya kung bakit gugustuhin ng isang sikat na babae na ang maging bodyguard niya ay isang rookie na medyo hindi pa matatag ang isip. Nang makarating sila sa hotel, binuksan ni Hedo ang pinto, inaasahan siyang papasok, pero pinaalala ni Sakura na karaniwang tinitignan muna ng isang maayos na bodyguard kung malinis ang silid.
bago siya papasukin sa loob. Agad humingi ng paumanhin si Hedo at sinabing bago pa lang siya sa trabaho bago siguraduhing ligtas ang silid. Ilang minuto ang lumipas, pumasok siya at biglang nagtanong kung gusto niyang magpakasal sa kanya bago ipakita ang video ng marahas niyang pagpapabagsak sa isang tao. Pagkatapos niyang aminin na naging obsessed siya matapos siyang mapanood, sinabi niya kung ano ang magiging buhay nila bilang perpektong idol couple. Pagkatapos ng maraming pagtatangka na patigilin siya sa pagsasalita, biglang sumang-ayon si Hedo sa lahat at idiniin siya sa pader para maisara ang usapan sa isang halik. Gayunpaman, nagulat si Sakura sa biglaang kumpiyansa nito, kaya tumakbo siya sa banyo para makaiwas. Ilang minuto ang lumipas, pinakiusapan niya itong kunin ang kanyang recorder dahil nagkaroon siya ng inspirasyon para sa isang bagong kanta. Habang sinusubukang kunin ito, napagdesisyonan ni Hedo na kunin na rin ang iba niyang gamit, ngunit biglang hindi mapakali si Sakura at lumabas para tanungin kung nahanap na nito. Nang makita niya ang plot armor niya sa mga kamay nito, sinubukan niyang bumalik sa loob at aksidenteng nadulas sa isang bar ng sabon. Agad na sumugod si Hedo para tingnan siya at nakita ang kanyang plot. Bumabalik siya sa sopa at iniisip kung ito ba ang ipinapaalala sa kanya ni Karen. Pagkaraan ng ilang minuto, nagbibihis si Sakura at humihingi ng kanyang opinyon, kaya sinabi ni Hedo na cute siya gaya ng dati, pero nadismaya siya sa kanyang bag itong banat at sinabihan siyang pagbutihin pa. Pagkalipas pa ng mahaba, pinapanood niya kung paano niya dalhin ang sarili sa isang press conference at pinuri siya sa pagiging palakaibigan pagkatapos. Pagkatapos nito, dinala ni Sakura si Hedo sa venue para sa kanyang konsyerto, at pagkatapos ipaliwanag ng kanyang manager, Souffle, ang kanilang mga inaasahan para sa malaking araw, bumalik si Sakura na may espesyal na uniforme na nagpapakintab sa kanyang mga cape. Agad na tumalikod si Hedo para pag-aanin ang kanyang loob, ngunit sinabi niya na panuorin ito at binuhay ang kanyang daan bago umalis. Habang siya ay lumilipad, dumating si Char kasama si Maymay at ipinaliwanag na mayroon siyang uri na hindi panglaban na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng mga ilusyon at panangga habang inaakit ang mga tagahanga sa kanyang kahangahangang boses. Matapos mapansin ng manager ni Sakura na nailigtas ni Char ang kanyang buhay noon, lumapag si Sakura at tinanong si Hedo kung ano ang kanyang naiisip. Pagkalipas ng ilang panahon, tinawagan niya si Claire para sabihin kung paano ang takbo ng misyon, at pagkatapos niyang sabihin sa kanya, para bisitahin siya sa umaga, bumalik siya sa hotel para maligo. Ngunit, pagkatapos gamitin ang kanyang card para makapasok, nakita niya si Emil sa loob at sinubukan niyang umalis, pero inaya siya nitong sabayan siya sa pagligo. Pagpasok niya, tinanong siya nito kung kamusta ang araw niya, pero nang ikwento niya kung gaano kagaling si Sakura, nagseselos si Emil dahil hindi niya ito tinatawag sa tunay nitong pangalan. Nang magdesisyon si Hedo na tawagin siyang Emilia, tumayo ito at sinabi sa kanya na tumingin. Dahan-dahan siyang lumingon, inaasahang makikita ang kanyang alaga at mga suso, pero gusto lang nitong ipakita sa kanya na nagsimulang gumaling ang kanyang mga peklat pagkatapos silang magkasama muli. Pinaharap niya ulit ito, pero nung inaya siya nitong gumala bago ang konsyerto bukas, tuwang-tuwa siya at susubukang yakapin ito, pero nahawakan nito ang kanyang dibdib. Halos kasabay nito, pinabagsak ng ilang variant slayers ang isang savage at nagpasya silang ipagpaliban ang iba pa nilang plano para pagkatapos ng konsyerto. Kinabukasan, ginulo ni Sakura ang kanyang kwarto sa paghahanap ng inspirasyon at napaisip sa mga panahong kasama niya ang kanyang ina. Samantala, si Hedo ay nasa summer house ni Claire, nahihirapan na pigilan ang kanyang magnum. Kontrolado dahil hindi niya maiwasang titigan ang mga cake niya. Nang sa wakas ay tanungin niya kung bakit nakasuot siya ng kasuotan ng katulong ni Santa, ipinaliwanag niya na ang bahay bakasyunan ang paborito niyang lugar para mag-relax. Matapos mapansin na namumula siya buong oras, nagpasya si Claire na magbigay sa kanya ng isang Eiffel at tumayo bago na pagtanto na kinalas ni Erica ang kanyang taklob sa dibdib ilang minuto na ang nakalipas. Agad na kumuha si Hedo ng mental na litrato ng kanyang dibdib, ngunit pagkatapos ay lumundag mula sa pool si Lily, na nanunood din, upang pilit na burahin ang kanyang alaala. Sa kasamaang palad, nadulas siya sa losyon at bumagsak ang kanyang snail sa mukha ni Hedo bago pumasok si Chris at nagtanong kung ano ba ang nangyayari.
Ilang minuto ang lumipas, sinabi ni Claire kay Hedo na tinawagan niya ito dahil nakatanggap sila ng balita mula sa punong tanggapan na may isang napakabihirang batong nagbabago bago ang kulay na ninakaw noong marahas na pag-atake. Matapos ipaliwanag na dapat sanang gagamitin ni Sakura ang bato para sa kanyang pagtatanghal, sinabi ni Claire sa kanya na maging mas maingat dahil siya ang kanyang tagapagbantay. Maya-maya, hinamon niya ito sa isang paligsahan sa paglangoy para makabawi sa kanilang laban. Pero pagkatapos ibunyag ni Chris ang halos transparent na speedo na dapat niyang isuot, mabilis na lumabas ng bahay bakasyunan. Ilang minuto ang lumipas, nakipagkita siya kay Emil sa distrito ng negosyo at nagulat na makita itong nakasuot ng damit, kaya ipinaliwanag nito na ang paglayo sa akademya ay nangangahulugan na maaari na niyang ipakita ang tunay niyang sarili. Pagkatapos siyang purihin ni Hedo, isinama siya nito sa pamimili at pinaramdam sa kanya na parang si Chad sa isang pelikulang Disney. Pagkatapos, napansin niya na paulit-ulit niyang tinitingnan ng isang partikular na kwintas at nagpasya na bilhin ito. Gayunpaman, nang papalabas na sila, pumasok sa tindahan sina Fritz at Rischa, kaya nagtago silang pareho sa isang fitting room, habang nag-aalala si Hedo na kung mahuli silang magkasama ay maaaring masira ang pagkakataon niyang magkaroon ng perpektong harem. Nasa sabik si Emil na malapit sa kanya at sinusubukang lumapit palalo. Sa kabutihang palad, nakatakas si Hedo nang hindi nawawala ang kanyang pagkabirhen, at pagdating nila sa parke, umalis si Emilia para bumili ng inumin. Noon din, tinawagan ni Claire si Hedo para sabihing tumakas si Sakura mula sa kanyang hotel. Mukhang nag-iwan siya ng liham kay Sufal Pari ugat karapatang-ari na nangangakong babalik siya agad. Ngunit dahil nariyan pa rin ang mga taong mapanganib, sinabi ni Claire kay Hedo na maging handa sa lahat ng oras at subukang hanapin siya sa lalong madaling panahon. Nang tanungin ni Hedo kung bakit tila malungkot siya, inamin ni Claire na pinapanood niya ang kanyang munting date at tinanong kung kaya raw ba siya tumakbo palayo sa bahay bakasyunan. Sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit sinabi niya na bumawi na lang siya sa pamamagitan ng pagdala rin sa kanya sa isang shopping date. Matapos sumang-ayon si Hedo at ibaba ang telepono, inagaw ni Sakura ang kanyang telepono at sinabi na umalis siya para makasama siya. Nagulat siya na madali siyang natagpuan, kaya ipinaliwanag niya na may tracker na naka-install sa kanyang telepono para matuntun siya sa panahon ng pangangailangan. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, sumunod si Hedo sa kanya sa kotse at nagpadala ng text kay Emilia humihingi ng paumanhin. Dahil sa pag-iwan sa kanya. Gayunpaman, pinapatawag din niya si Sakura sa kanyang manager para hindi na mag-alala ang lahat sa kanya. Nang marinig ito ni Claire, napagtanto niya na mas marami na siyang dapat alalahanin kaysa sa maliliit na dibdib ni Emilia kung gusto niyang makuha ang puso ni Hedo. Kalaunan, dumating sina Hedo at Sakura sa Grand Canyons ng isla, at pagkatapos ilibat ni Sakura si Hedo sa lugar, ipinaliwanag ni Sakura na dati siyang bumibisita sa canyons kasama ang kanyang ina noong mga nakaraang taon. Habang kapwa nila tinatamasa ang kamanghamanghang tanawin, nagsimulang humadyak-jak si Sakura ng isang partikular na kanta, at nang si Hedo. Sabi niya na lagi rin itong kinakanta ng kapatid niya. Nagulat si Sakura dahil isa itong kantang kinakanta ng nanay niya noon. Tinanong niya si Hedo kung ano ang pangalan ng kapatid niya, at pagkatapos niyang sabihing Karen, hinawakan niya ito at tinanong kung sila ba yung magkapatid sa isang kanlungan noong ikalawang pag-atake ng mga Savage. Sumagot si Hedo ng oo, at naalala ni Sakura na pagkatapos niyang mawala ang kanyang nanay sa pag-atake, kinantahan niya sila sa kanlungan, kahit na hindi siya masyadong tiwala sa kanyang boses noon. Sa kabutihang palad, nagustuhan nilang dalawa ang kanyang pag-awit, at sinabi ni Hedo na maganda ang kanyang boses kahit hindi pa siya nakikinig ng musika noon. Ang isang papuring yun ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para magpatuloy sa pagkanta. Pero pagkatapos siyang matagpuan ng kanyang ama na matagal nang hiwalay, nahawa siya ng isang misteryosong virus na kumuha sa kanyang boses. Matapos ang maraming bigong pagtatangka na iligtas siya, ipinagbili siya ng kanyang ama sa isang laboratorio kung saan siya tinurukan ng isang espesyal na antivirus na kinuha mula sa mga taong nasa liblib na lugar. Sa ilalim ng pamamahala ni Vitaly, ang baliw na boss ng laboratorio, gumaling na siya at nabawi ang kanyang boses, pero ang iba ay hindi pinalad. Tratuhin sila na parang mga daga sa laboratorio, at habang ang mga halos hindi tumugon sa itinapon ng mga antivirus, ang iba pa na katulad niya ay palaging tinuturukan, dahil gustong-gusto ni Vitaly na gumawa ng sarili niyang hukbo ng mga manlalaban.
Si Sakura lang ang naging matagumpay na variant na walang malubhang epekto, dahil halos nagkaroon lang siya ng kakayahang kumonekta sa mga tao sa pamamagitan ng awit. Gamit ang kakayahang ito, nakahanap siya ng paraan para tulungan ang iba na matiis ang sakit ng walang katapusang pagsubok ni Vitaly, pero paunti ng paunti ang bilang nila hanggang sa wala nang natira kundi siya na lang. Mabuti na lang, dumating si Souffle kasama si Char at nailigtas siya mula sa laboratorio. Matapos marinig ang lahat ng ito, ibinunyag ni Hayato na isa rin siyang variant, at ito ang nagtulak kay Sakura na paniwalaang sila ay magkakatalaga. Kaya nagpasya siyang bumalik dahil nakakuha siya ng inspirasyon para sa isang album na pangsiglo. Ilang minuto ang lumipas, sumakay sila sa bus, ngunit nang susubukan pa lamang magsalita si Sakura ng isang mahalagang bagay, isang mabangis na nilalang ang sumalakay sa bus. Mabilis na lumikas ang mga sibilyan patungo sa malapit na gilid ng bundok habang sinusubukang labanan ito ni Hayato ng mag-isa. Hindi nagtagal, nalaman ni Claire ang tungkol sa pag-atake at, matapos matukoy ang lokasyon ni Hayato, nag-utos siya ng reinforcements, ngunit nanatili pa rin siyang nag-aalala dahil kailangan ni Hayato na lumaban. Sa kanya hanggang sa maabot siya nito. Ilang sandali pa, napagtanto ni Hayato na nasa malubhang panganib siya nang wala ang kanyang 100 suit dahil hindi niya kayang makipagsabayan sa halimaw, ngunit nang maghanda itong muli para umatake, nagpakawala si Sakura ng pananggalang upang protektahan siya at nag-alok ng tulong. Nagpasalamat si Hayato sa kanya at ipinokus ang natitirang lakas sa espada bago sumugod na tumatagos sa puso ng halimaw. Agad na lumundag si Sakura sa kanya upang magdiwang, at nang paalalahanan siya ni Hayato na may mga taong nanunood, sinabi niyang wala itong pakialam. Bago pa siya makasagot, lumitaw ang pangalawang halimaw, at sa pagkakataong ito, nahirapan si Sakura sa ang lakas ng pagsabog nito, kaya sinubukan ni Hayato na takpan siya gamit ang kanyang katawan. Buti na lang, dumating sina Fritz at Risha para tulungan siya, at pagkatapos bumaba rin si Emilia at tinanggal ang isang braso ng halimaw, lumundag siya sa pagitan ni Hayato at Sakura. Pagkabangon ng halimaw, itinulak ito pabalik ni Risha gamit ang malakas na atake sa mukha, at mabilis na tinanggal ni Emilia ang isa pang braso, pero pagkatapos nilang lahat na hindi maabot ang core nito, nagsimula itong maghilom. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Emilia na kailangan nilang tutukan ang core, kaya tiningnan ni Hayato si Sakura upang malaman kung kaya niyang kumilos ng walang proteksyon niya. Dito, muntik ng tag-ay ni Emilia ang ulo niya at tinanong kung bakit tila napakalapit nila sa isa't isa. Ngunit sinabi ni Fritz sa kanya na mag-focus sa nagwawalang makinang pumapatay. Naglunsad naman si Risha ng ikalawang atake at ginulo ito sa pamamagitan ng suntok sa panga bago putulin muli ni Emilia ang mga braso ng mabangis, na nagbigay kay Hayato ng pagkakataong tapusin ito. Gayunpaman, tinamaan palayo si Hayato bago pa siya makasuntok. Habang napagtanto nilang lahat na halos walang pagitan ang bilis ng paggaling nito, ginamit ni Sakura ang kapangyarihan ng kanyang boses para pigilan ang mabangis sa pagkilos. Mabilis na sinubukang samantalahin ni Hayato ang pagkakataon, ngunit inatake siya ng isa sa mga iba't ibang uri noong nakaraang gabi. Agad na sinubukan siyang gisingin ni Sakura, ngunit ginamit ng isa pang uri na nagngangalang na Saturday ang kasanayang kumopya ng armas para gayahin ang espada ni Hayato. Sakto naman, muling umatake ang mabangis, ngunit madaling hiniwa ni Croven ang atake habang pinipigilan ni Nokri na umabot ito sa mga sibilyan. Matapos hiwain ang ubod ng mabangis, patuloy itong sinasaksak ni Ness Saturday na parang baliw, kaya sinabi ni Risha na tumigil na siya dahil baka mahawa siya. Hindi pinansin ito ni Ness Saturday at nagpatuloy sa pagdila ng likido, kaya sumugod si Risha para umatake, ngunit pinatulog siya ni Nokri. Matapos niyang gawin din yun kay Fritz, pumalit si Emilia habang inatake ni Croven si Hayato para sukatin ang kanyang lakas. Habang nagpapatuloy silang nagbabanggaan ng mga espada, nawala sa focus si Emilia, kaya inagaw ni Ness Saturday ang kanyang armas, ngunit agad niyang pinalitan ang kanyang espada ng isang blaster na tumulak kay Ness Saturday paatros. Nang makita ito, napagtanto ni Croven na hindi ordinaryong mga estudyante ang kanilang kalaban at nagpas siyang umatras dahil nakuha na ni Ness Saturday ang mga core. Pagkatapos niyang kunin ang kalahati at sabihin na ipagmamalaki ito ni Vitaly, napagtanto ni Sakura kung sino sila, pero tumakas sila bago pa siya makapagtanong. Balak silang habulin ni Hayato, pero sabi ni Fritz na walang saysay dahil halos wala na silang gamit panlaban, kaya naghintay sila hanggang sa dumating ang mga reinforcements.
Kalaunan, nakipagkita sila kay Claire at Char, na nagpaliwanag na ang mga variants na nakasalubong nila ay tinatawag na hunters dahil nagtatrabaho sila para sa mga organisasyong kriminal tulad ng pinapatakbo ni Vitaly. Sinubukan niyang sabihin sa kanila kung bakit nila ninanakaw ang Savage Course. Sinubukan siyang pigilan ni Claire dahil classified intel ito, pero sabi ni Char na wala nang saysay na. Naitago ito sa kanila. Ipinagpatuloy niya na ipaliwanag na ang Savage Course ay halos katulad ng mga variable stone na ginagamit sa kanilang mga kasuutan at maaari ring magkaroon ng malaking epekto sa yaman ng isang bansa, dahil ang mga ito ay napakahalaga. Pagkatapos nito, sinabi ni Claire na masaya siya na nakabalik silang ligtas. At nang tanungin ni Hayato sina Fritz at Raisha kung bakit sila sumulpot, inamin ni Emilia na siya ang nagdala sa kanila dahil malapit sila sa lugar. Pagkatapos ay pinaalalahanan sila ni Claire na labag sa mga patakaran ng akademya ang paglaban sa isang savage nang walang pahintulot, ngunit dahil nakatulong naman sila sa laban, pag-iisipan niya ang kahilingan ni Raisha at Fritz na sumali sa Anti-Slayer Council Unit. Pagkatapos, magkasamang umalis sina Emilia at Hayato habang nag-iisip si Sakura kung paano kaya ang magiging takbo ng konsyerto bukas. Paglaon, tinatangka ni Karen turuan si Hayato kung paano magsaya para kay Sakura, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula rito at agad na nagtungo sa dalampasigan. Pagkakita sa kanya, sinabi nito na ang dahilan lamang kung bakit gusto ng mga tao ang kanyang mga kanta ay dahil karamihan sa populasyon ng tao ay nahawaan ng mabangis na virus, at ang kanyang kapangyarihan ay nakakonekta roon para iparamdam sa kanila ang lalim ng kanyang musika. Iginiit niya na ito lang ang dahilan kung bakit nakikinig sa kanya ang mga tao at nagsimula siyang humagulgol. Pero pinaalala ni Hayato sa kanya ang papuri niya sa kanya sa kanlungan noong mga nakaraang taon. Ipinaalala niya sa kanyang wala pa siyang kapangyarihan noon at napakaganda pa rin ang kanyang boses, kaya nagpasalamat siya sa kanya dahil napasigla siya ulit at sinabi niyang baka mas lalo pa siyang mahumaling sa kanya. Kinabukasan, milyon-milyon ang nagtipon para panoorin si Sakura na magtanghal, at lubos silang namangha sa kanyang daang kasuutan. Pagkatapos ng ilang oras ng kanyang mga karaniwang paborito, nagpasya siyang kantahin ang kanyang kauna-unahang awitin mula noong araw na iyon. Sa kanlungan, at emosyonal si Karen nang mapagtanto niyang nakilala niya ang paborito niyang idolo bago pa ito naging isang sikat na bituin sa buong mundo. Habang sina Char at Sufal Pariugat Karapatang-Ari ay kumikilos din na parang mga tagahanga ni Taylor Swift na sabik, ang mga tao mula sa buong planeta ay nanatiling tutok sa kanilang mga screen habang nabibighani ang lahat sa boses ni Sakura. Kinabukasan, muling nakita ni Sakura si Karen at pumirma ng autograph bago imungkahi na magkasama silang kumanta sa kanyang susunod na konsyerto. Pagkatapos, hinapit niya si Hayato at binigyan ng halik sa pisngi at nagpaalam sa lahat habang sila'y nagbubulungan sa pagkabigla. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Hayato sa kanyang kwarto sa dorm at nakita si Sakura na nakaupo sa kanyang upuan, kaya napaatras siya at nagtanong kung paano siya nakarating dito. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag, pumasok si Claire at nagbanta na huhulihin si Sakura, kaya kumapit siya kay Hayato at nagmakaawa na iligtas siya. Pagkatapos ay pumasok din si Emilia, at nag-agawan silang lahat kay Hayato hanggang sa mawala ang kanyang pasensya. Pagkalipas ng ilang linggo, sa wakas ay nakapagpahinga si Hayato at nagpasya na magbakasyon sa dalampasigan kasama ang mga babae. Dumating din si Miharu, ngunit lalo lamang siyang natuwa dahil sa wakas ay makakatitig na siya sa kanyang mga dibdib buong araw nang hindi siya sinisita ni Karen. Napansin ni Claire kung gaano siya ka-obsessed kay Miharu kaya inilagay niya ang braso nito sa pagitan ng kanyang mga dibdib para ipaalala sa kanya na mayroon siyang mas magandang opsyon. Pero si Hayato ay may mas malaking target na sa isip. Para mas lalong lumala, si Emilia, na nakakaramdam pa rin ng insecurities dahil sa kanyang dibdib, ay nagselos at sinabihan si Sakura na layuan siya, pero hindi siya pinansin ni Sakura at hinayla si Hayato papunta sa tubig. Pagkaraan ng ilang minuto, nakita ni Emilia si Claire na nakadamit na parang pangarap ng maraming lalaki at agad na inaakusahan siya na sinusubukang dayin si Hayato, pero nagkukunwaring walang alam si Claire. Pagkatapos, nagpas siyang magluto si Sakura ng pananghalian para sa lahat at ginamit ang pagkakataong yun para ipakita kay Hayato ang kanyang vanilla buns. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Emilia at ipinaliwanag na sumali lang siya sa akademya para matupad ang pangarap niyang maging asawa ni Hayato.
Nang marinig ito, nangako si Emilia na sisiguraduhing mabibigo siya. Pero nagtaka si Sakura at nagtanong kung bakit apektado siya sa romantikong relasyon ni Hayato dahil isa rin siyang lalaki. Matapos maalala na si Claire lang ang nakakaalam ng kanyang maliit na sikreto, sinabi ni Emilia na ang kanilang pagkakaibigan kasama si Hayato ay mas mahalaga kaysa sa pagpapakasal sa pinakasikat na pop star sa buong mundo. Sa sumunod na sandali, sumali si Karen at ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang kapatid ni Hayato upang manalo sa argumento kung aling relasyon ang mas mahalaga. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula sina Erika at Lydie sa paligsahan sa paglalagay ng sunscreen para malaman kung sino ang mas mahusay sa pagpahid sa katawan ni Claire, at sa kung anong dahilan, natagpuan ni Hayato ang kanyang sarili na naipit sa pagitan ni Claire habang nagtatangka siyang makaalis sa kanyang mahirap na sitwasyon. Dumating ang isang helicopter na may dalang parang anghel na lalaki na nagngangalang Juder, na lumabas na kapatid ni Claire at pinuno ng Worslin, ang kumpanya na namamahala sa akademya. Sinusubukan niyang batiin si Claire, ngunit sumagot ito ng napakalamig, kaya ibinaling niya ang atensyon niya kay Hayato at pinuri siya sa pagkakaroon ng mas magandang 100 compatibility score kaysa kay Claire. Pagkatapos nito, hinilingan niya si Claire na sumama sa kanya pabalik sa headquarters para sa isang mahalagang bagay. Ilang araw ang lumipas, tinawag ni Claire ang lahat sa kanyang opisina at ipinaliwanag na isang espesyal na unit ang nabuo para harapin ang mga atake ng mababangis, at sasali sila rito. Nagtaka sina Fritz at Raisha dahil hindi pa sila tinawag para sa isang mahalagang misyon. Kaya ipinapaliwanag ni Claire na tinanggap ang kanilang kahilingan na sumali sa espesyal na unit ng konseho. Pagkatapos ng maikling pagpupulong, lumabas silang lahat, pero biglang sumulpot si Juder at hiniling kay Hayato ng 1 minuto para mag-usap. Maya-maya, dinala niya si Hayato sa isang lihim na elevator at tinanong kung alam niya kung paano palaging may sapat na enerhiya ang akademya. Sabi ni Hayato na dahil yun sa reactor, pero ipinaliwanag ni Juder na hindi kayang mag-produce ng reactor ng sapat na enerhiya para mapagana ang lahat ng kanilang pasilidad. Pagkatapos ay gumamit siya ng espesyal na password para makapasok sa isang nakatagong palapag na ginagamit para mag-imbak ng isang napakalaking kakun. Matapos niyang tingnang mabuti at mapagtanto na may isang babae sa loob, ipinaliwanag ni Juder na siya si Lisa, ang nagbibigay lakas sa buong akademya, at siya rin ang kauna-unahang Slayer na gawa ng tao sa kasaysayan. Habang sinusubukan nitong intindihin ni Hayato, ibinulgar pa ni Juder na si Lisa ay ang nakababatang kapatid nila ni Claire. Bago pa makapagpahayag ng pagkabigla si Hayato, nakarinig sila ng nagkakasa ng baril at nakita si Claire na handa ng paputukan ng ulo ng kanyang sariling kapatid. Halatang naiirita, gusto niyang malaman kung bakit dinala ni Juder si Hayato sa lugar na yon, kaya si Juder ipinaliwanag na malamang si Hayato ang pinakamalakas na uri sa akademya, kaya maaaring malakas siya para gisingin si Lisa mula sa kanyang pagkakakoma. Ibig sabihin din ito na dapat alam niya kung sino talaga ang pinakamahalagang pakinabang nila. Pagkatapos magbiro na baka siya ang prinsipe na hahalik sa kanya para bumalik sa buhay, sinabi ni Juder kay Hayato na subukang gisingin si Lisa gamit ang kanyang kapangyarihan. Nag-atubili si Hayato. Iniisip na baka siya naman ang targete ni Claire, pero binigyan siya ng pahintulot, kaya ibinuhos niya ang kanyang mana sa bahay uod. Sa kasamaang palad, halos hindi niya man lang nagalaw si Lisa, kaya sinabi ni Juder sa kanila na balak niyang hulihin Vitaly bago pa siya magkaroon ng pagkakataong atakihin sila o gawan ng mas masama si Lisa. Sinubukan ni Claire na tanungin siya tungkol kay Vitaly dahil mukhang may nakaraan sila. Pero binaliwala ito ni Juder at sinabi sa kanya na subukang isama si Hayato sa hapunan kasama ang pamilya. Pagkatapos niyang umalis para simulan ng pagpaplano tungkol kay Vitaly, bumalik si Claire at Hayato sa elevator. Pagkatapos ng ilang segundong sobrang nakakailang katahimikan, pinangako niya kay Hayato na ilihim ang nangyari sa kanilang dalawa. Kalaunan, sumama si Hayato sa iba pang miyembro ng team para sa kanilang unang misyon laban sa mga Savage. At pagkatapos ng maikling pagpapaliwanag mula kina Lydie at Erika, dumating sila sa isang espesyal na kampo ng hukbo sa ibang distrito. Sa sumunod na sandali, isang babaeng nagngangalang Claudia ang biglang bumangga kay Emilia at tinawag siyang prinsesa, ngunit pinigilan siya ni Emilia na magsalita para itago ang kanyang lihim. Sa kabila nito, nagpakilala si Claudia bilang bahagi ng Federation of Britannia at patuloy na hinihiling kay Emilia na bumalik sa kanilang tahanan, kaya tinanong ni Hayato kung ano ang pinagsasabi niya.
Sinaman siya ng tingin ni Claudia dahil sa paggambala sa kanilang usapan, pero nagpa siya si Emilia na hayaan siyang ihayag ang buong katotohanan. Ipinapaliwanag ni Claudia na si Emilia ay prinsesa pala mula sa British Empire at iginigiit na kailangan niyang bumalik sa kanilang tahanan, pero tumatanggi si Emilia dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makasama si Hayato. Dahil dito, nagalit si Claudia, kaya hinamon niya si Hayato sa isang laban para patunayang wala siyang kwenta. Akala ni Hayato na nagdadaldal lang siya, pero ilang minuto lang ang lumipas, napunta na sila sa isang dojo. Pagkabigay ng senadorias ng master ng dojo, inilabas ni Claudia ang lahat ng kanyang kasanayan para talunin si Hayato, pero madali siyang pinabagsak nito, kaya nagdiwang si Emilia sa kanyang tagumpay. At binabaliwala ang pakiusap ni Claudia na bumalik siya sa bahay. Nang gabing yun, isinama ni Emilia si Hayato sa paglalakad, at habang nagkukwentuhan sila, sinusundan sila ni Crovan at ng kanyang mga babae. Kinabukasan, nagkaroon silang lahat ng huling pagpupulong tungkol sa misyon, at pagkatapos italaga sa kanya-kanya nilang grupo, nabahala si Emilia na kasama niya sa parehong grupo sina Claudia at Hayato. Si Claudia naman, ay masaya dahil makakapagpatuloy siya sa paghikayat kay Emilia na bumalik sa Britanya. Hinamon din niya si Hayato sa isa pang labanan ng husay upang makita kung sino ang pinakamalakas sa kanila. Sila. Dahil dito, napagtanto ni Claire na posibleng maging problema si Claudia sa misyon, kaya sinabi niya kay Claudia na dahan-dahan lang kay Hayato, para hindi niya maaga ipadala ang lahat sa hukay. Sinabi rin niya na kalimutan na ang pagkuha kay Emilia dahil nakikita na siya ng akademya bilang mahalagang asset. Pagkatapos nito, umalis na sila para sa misyon, at agad na nagpabagsak si Claire ng maraming savage sa lugar. Sinabi naman ni Emilia kay Hayato na sumabay para makapagpabagsak din sila ng ilang savage, pero biglang sumingit si Claudia para agawin ang atensyon at bigyan si Emilia ng pagkakataong pabagsakin ang isang masukista. Agad niyang sinabi kay Emilia na mas magaling siya kay Hayato, ngunit walang pakialam si Emilia. Pagkatapos ay mabilisang sinuri ni Erika ang paligid upang makita kung mayroon pang mga taong asal hayop. Pagkatapos nito, binigyan niya si Claire ng senadorias upang magbigay ng karagdagang utos, kaya iminungkahi ni Claire na lumipat sa ibang lugar. Habang sinasamantala ni Hayato ang pagkakataong pagmasdan siya, patuloy silang sinusundan ni Crovin at ng kanyang mga kasama. Sa halos parehong oras, pinapanood ni Fritz habang si Risha, isa pang slayer na nagngangalang Alay, ay madaling kumuha ng isa pa. Bumagsak ng malupit. Pagkatapos, binaliwala niya ang bahagyang kiliti sa kanyang Excalibur at sinabihan silang magtipid ng lakas dahil malayo pa ang lalakbayin nila. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Hayato at ang mga babae sa base, at nang magsimulang magdabog si Claudia tungkol sa pagiging walang silbi at mahina niya, kalmado niya itong tinanggap. Nakakagulat, mas lalong nahulog si Emilia dahil hindi niya inaasahan na magiging mapagkumbaba siya. Matapos sabihin ni Erika na asahan nila ang ulan malapit na, nagpas siyang hatiin ni Claire ang lahat sa mga grupo para sa misyon, at agad namang sinubukan ni Emilia na manatili kay Hayato. Tumanggi si Claire, sinasabing hindi maaaring mapunta si Hayato sa isang taong ang gusto lang ay ang kanyang kayamanan. Agad namang sinuportahan ni Claudia ang desisyon niya, kaya napunta si Hayato sa kanila ni Claire, habang si Emilia naman ang sumama kay Erika sa unang pagpapatrolya. Nang gabing yun, bumalik si Erika para mag-ulat tungkol sa mga natuklasan nila sa pagpapatrolya, at pagkatapos niyang mag-ulat, nagpa siya si Claire na siya naman ang babante. Habang nakikipag-usap siya kay Hayato, ramdam ni Claudia ang tensyon sa pagitan nila at nag-alok na maiwan na lang para sila na lang ang mag-scout sa paligid ng gubat. Sinabi niya na yon ang pinakamahusay na paraan para mapanatiling ligtas ang lahat at iminungkahi rin niyang ituring nila itong parang isang date. Pero agad sinabi ni Claire na ang misyon lang ang nasa isip niya. Habang sila ay papasok ng mas malalim sa gubat, si Claudia ay naiwan at nagdarasal na sana'y matakot sila, para maipakita niya kay Emilia na si Hayato ay isang walang kwentang babero. Ilang minuto ang lumipas, may lumitaw na isang mabangis na nilalang, at dahil palihim na sinira ni Croven ang kanilang komunikasyon, hindi nakapagpadala ng mensahe si Claire, kaya nagpa siya silang harapin ng mabangis na nilalang nang sila lang dalawa. Sa tulong ni Hayato, nagawa naman niyang talunin ito, pero dahil sa laban ay napuno ng putik ang kanyang puwitan, kaya nagtungo sila patungo sa lawa. Samantala, sinubukan ni Emilia na sumilip sa kampo ni Hayato, pero nang mapagtanto niyang umalis na siya, tinawag siya ni Claudia para magkausap.
Sinabi ni Claudia na si Hayato ay nasa isang date kasama si Claire. Nang maramdaman ni Claudia ang lungkot sa boses ni Emilia, iminungkahi niyang bumalik na lang ito sa bahay, pero tumanggi si Emilia at sinabing handa siyang makipaglaban para sa puso ni Hayato. Sa mga oras na yun, kalalabas lang ni Claire sa kanyang damit at naglublob sa lawa, habang si Hayato ay nahihirapang pigilan ang kanyang sarili. Para mawala ang kanyang pagkabahala, tinanong niya kung ano ang pakiramdam ng tubig, kaya inilarawan ito ni Claire sa kanya. Bago itanong kung ano ang pakiramdam kapag lumalabas ang kanyang mababangis na kapangyarihan. Pagkatapos sabihin ni Hayato na pakiramdam niya ay parang nababaliw siya, nadama ni Claire at sinabi na malamang ito ang nararamdaman ni Liza sa buong panahon. Si Liza pala ay tinurukan ng likido ng mabangis bago pa man siya ipinanganak dahil ang kanilang ina ay isang baliw na gustong-gustong gawin silang isang buhay na sandata. Ilang araw ang nakalipas, noong isang mabangis na atake, nabitag si Claire at muntik ng malagutan ang hininga nang gamitin ni Liza ang lahat ng kanyang kapangyarihan para magpakawala ng isang malakas na pagsabog para iligtas siya. Naging matagumpay ito, pero si Liza ay nasa coma simula noon, at kinakailangan siyang bantayan ng mabuti gamit ang pinakamodernong kagamitan. Dahil dito, ginawa ni Juder si Claire na sunod sa niya at halos binago ang layunin ng buhay nito upang pamunuan ang akademya bilang presidente at maging tagapagbantay ni Liza sa lahat ng oras. Pagkatapos niyang sabihin yun, gusto rin niyang ibalik si Liza sa anumang paraan. Tinanong ni Claire si Hayato kung bumaba ang tingin nito sa kanya dahil sa pagiging makasarili at mapilit niya kung minsan. Pagkatapos niyang sabihin na ang lahat ng ito ay para protektahan si Liza, inamin ni Hayato na kaya lang siya sumali sa akademya para magpagamot si Karen, kaya hindi siya dapat mag-alala sa sarili niya. Nang biglang, nakatanggap siya ng emergency na transmission mula sa grupo ni Fritz na humihingi ng tulong dahil inaatake sila. Agad na sinubukan ni Claire na umalis sa lawa, pero natalisad siya kay Hayato at bumagsak siya sa kanya. Pagkatapos niyang mahawakan siya, nagbihis siya at nangakong pananagutin niya ito bago nila makita ang senyales mula kay Fritz. Pagkatapos ay sinabi ni Claire sa kanya na bumalik sa kampo habang siya naman ay pupunta para tulungan si Fritz. Sa puntong yun, pinatulog na siya ni Nokri, kaya sinabi ni Croven kay Lydie na sumuko na, pero tumanggi siya. Kaya nagpakitang gilas si Croven at sa isang atake ay nasaktan ang mga tadyang niya. Nang susubukan na niyang kunin ang kanyang daan, dumating si Claire at madali silang napaatras, at humingi ng paumanhin kay Lydie dahil nahuli siya. Nangako rin siya na hindi sasaktan si Croven at ang kanyang mga kasamahan kung magbibigay sila ng impormasyon tungkol kay Vitaly, pero sa sandaling yun, nagsimula ng umulan, kaya sinabi ni Croven sa kanyang mga kasamahan na swerte sila. Pagkatapos, ginamit ni Nisat ang kanyang kakaibang mata para lumikha ng mga sandata na kayang tumapat sa mga kanya ni Claire. Gayunpaman, agad siyang lumipat sa Buster Cannon, pero sumugod si Croven at tinamba si Claire. Bago pa man niya pakawalan ang pagsabog, agad niyang sinusubukang tapusin siya, ngunit nahuli siya ni Erica gamit ang kanyang mga tanikala. Habang hinuhuli ni Claudia at Emilia sina Nisat at Nokri, sumugod si Hedo kay Claire, na nagbigay naman kay Croven ng huling pagkakataong sumuko. Sa sumunod na sandali, nawala si Croven sa sarili at tumangging tanggapin ang pagkatalo bago pa man niya maputol ang mga tanikala ni Erica. Agad naglaban ng espada si Hedo sa kanya habang sinubukan ni Nokri na talunin si Emilia. Sa ilang segundo, tinalian siya ni Emilia sa dingding at nag-alok na iligtas siya kung sisuko siya. Ngunit tumanggi si Nokri, kaya't nagpakawala si Emilia ng isang malakas na atake sa katawan na nagpatalsik kay Nokri sa gilid ng bundok. Nang makita ito, ginaya ni Nisat ang mga kanya ni Claire para atakihin si Emilia, ngunit madali niyang naiwasan ang lahat ng ito at gumanti. Sinubukan din ni Nisat na gayahin ang mga sandata niya, ngunit binago ito ni Emilia sa isang espada at nagbanta na sasaktan ang kanyang mga mata kung susubukan man lang niya. Nang sabihan niya si Nisat na gamitin ang kanyang mga mata sa mabuti, lalong nagalit si Croven at sinabing walang mabuti sa mundo. Habang nag-iipon siya ng mas maraming lakas mula sa kanyang kakaibang kapangyarihan para umatake, nagawang patuloy na harangin ito ni Hedo. Bawat pagtama, ngunit nasisilayan din niya ang nakaraan ni Croven. Ilang taon na ang nakalipas, nagtatrabaho siya bilang alipin sa isang minahan kasama sina Nisat at Nokri. Sa panahong yun, palagi silang pinagmamalupitan at pinipilit na tapusin ang mga gawaing masyadong mahirap para sa mga ganap na adulto.
Matapos tiisin ang malupit na kalagayan sa loob ng tila napakatagal na panahon, nakatakas sila ngunit kinailangan nilang maglakad sa isang tuyo at napakasamang disyerto. Sa isang lugar sa daan, nawala ng balanse si Nisat at bumagsak, na humantong sa isang malubhang pinsala sa mata. Sa kabutihang palad, natagpuan nila si Vitaly, ang baliw na researcher, na nangakong ililigtas siya. Mata at bigyan din sila ng sapat na lakas para ipaglaban ang kanilang kalayaan. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni Croven si Hedo kung may ipinaglalaban ba siyang mas malaki kaysa sa kanila. Kaya inalala ni Hedo kung bakit siya nagsimulang lumaban at sinabing ginagawa niya ito para protektahan ang mga ngiti ng lahat ng mahal niya at para gawing mas maganda ang mundo. Habang lalo niyang pinupuno ang kanyang kakaibang kapangyarihan at naglalabas ng buong lakas ng katawan, tumanggi rin si Croven na tanggapin ang pagkatalo at patuloy na lumalaban. Natural lamang, nanaig si Hedo sa kanya at naitulak siya paatras, ngunit pagkatapos ay gumamit pa siya ng mas maraming iba't ibang lakas at nagsisimulang magsuka ng dugo. Nakita ito ni Claire at sinabi kay Croven na tumigil, pero tumanggi siya at sinabing kailangan niyang patuloy na lumaban para sa kanilang kalayaan. Sa sandaling yun, isang mabangis ang lumundag mula sa lawa at nagkaroon ng mga pakpak bago winasak ang isa sa mga kampo. Nang makita ito, inihagis ni Croven kay Claire ang isang bag na puno ng iba't ibang bato at humingi ng tigil putukan kapalit ng mga ito, para kunin niya ang core ng mabangis. Habang nagpapalakas siya para umatake, binalaan siya ni Hedo tungkol sa panganib ng labis na paggamit ng kanyang iba't ibang lakas, pero nagpumilit siyang lumaban at umalis. Gayunpaman, nagpakawala ang mabangis ng isang malakas na harang na humaharang sa kanyang atake. Kaya patuloy na sumusugod si Croven at ginagamit ang bawat huling lakas na natitira sa kanyang katawan. Sinasabi ni Croven na tumigil na siya, ngunit patuloy pa rin niyang pinupukpok ang panangga, dahil ang ganoong kalakas na core ay sa wakas ay sapat na upang makalaya sila. Nang magsimulang mag-ipon ng lakas ang mabangis para sa isang atake, sinasabi ni Nisat na tumigil na siya, ngunit patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Croven at muntik nang maging alikabok. Isang huling segundong pag-activate ng panangga ang nagprotekta sa kanyang katawan, ngunit natamba pa rin siya, kaya si Hedo sumugod at iligtas siya. Nang tanungin ni Croven kung bakit, pinaalala ni Hedo sa kanya na siya'y nakikipaglaban para sa mas magandang mundo, kaya't nagmakaawa si Croven na protektahan niya sina Nisat at Nokri sa lahat ng oras. Pagkatapos niyang mawalan ng malay, nagsimulang maghanda ang halimaw para sa isa pang malaking pagsabog. Kaya umatake si Claire gamit ang isang buster cannon, ngunit naharang siya. Iminungkahi ni Emilia na sabayan na lang ito ng pagpapasabog, ngunit sinabi ni Erica na tumigil sila dahil ang pinagsamang atake kasama ang lahat ng iba pang Slayer sa gubat ay tiyak na makakalusot sa harang ng halimaw. Gayunpaman, dahil sira pa rin ang kanilang mga radio, hiniling ni Claire kay Nisat na patayin ang kanilang jamming device. At pagkatapos tingnan si Nokri, na wala pa ring malay, pinatay niya ito. Agad na tinawagan ni Claire si Char at humingi ng mabilisang pagsusuri para malaman kung magtatagumpay ang atake, at nang magbigay ng go signal si Liza, pinaganya nilang lahat ang kanilang mga kanyan. Ngunit, sa huling segundo, inatake ng halimaw ang ilan sa mga Slayer, kaya nabigo pa rin ang kanilang pinagsamang atake na masira ang harang. Sa sandaling yun, nagmungkahi si Char ng bagong plano ng atake, ngunit para gumana ito, kailangang halikan ni Hedo si Claire at ibahagi ang kanyang Savage Virus para mas lumakas ang buster cannon niya. Gaya ng inaasahan, nagulat at natakot sina Emilia at ang iba pa, at kahit si Hedo ay nag-atubili, pero pagkatapos sabihin ni Claire na handa na siya sa kahit ano, ang mabangis ay nagsimulang maghanda para sa isa pang pag-atake. Dahil sa nauubos na oras, dinala ni Hedo si Claire sa isang tabi para sa halik, at pagkaramdam niya ng kanyang lakas na pumapasok sa kanyang katawan, sinabi niya sa lahat na maghanda. Sa sumunod na sandali, muli nilang pinagsama ang kanilang mga atake, at pagkatapos ilabas ni Claire ang lakas na nakuha niya mula kay Hedo, sa wakas ay nalagpasan nila ang harang. Agad na ginamit ni Hedo ang kanyang natatanging kapangyarihan at sumugod para ibigay ang huling atake. Pero nawalan siya ng malay agad, kaya sumisid si Emilia sa tubig para sagipin siya at nagpas siyang humingi ng sarili niyang halik sa halip na hilahin siya palabas ng tubig. Kinabukasan, karamihan sa mga Slayer ay tulog sa eroplano habang nakikipagkita si Erica kay Claire para itanong kung bakit gusto ni Juder na ibalik ang grupo ni Crovan sa akademya kasama nila. Inamin ni Claire na nagdududa rin siya tungkol sa kanila, pero sinabi niyang malamang yun ang pinakamagandang gawin,
sa halip na hayaan silang bumalik sa Vitil Pariugat hindi katumbas. Kalaunan, tinapos ni Char ang kanyang check-up kay Hedo, at sinabi kay Emilia na huwag mag-alala dahil malapit na siyang magising. Pagkaalis niya, nagpa siya si Emilia na halikan ulit siya, pero biglang dumating si Secure kasama si Karen at nagtanong kung anong ginawa niya. Agad namang sinabi ni Emilia na may nakita siyang kung ano sa mata niya, at pareho silang nagpas siyang maniwala sa kanya dahil akala pa rin nila na lalaki siya. Bigla namang nagising si Hedo, at habang ipinapaliwanag nila ang nangyari, napagtanto ni Vitil Pariugat hindi katumbas na hindi nababalik si Crovan at ang mga babae, kaya sinimulan na niya ang huling bahagi ng kanyang plano. Noong laban-laban sa grupo ni Crovan noong nakaraang gabi, natamba si Alay dahil sa lumilipad na Savage, kaya tinulungan siya ng kaibigan niyang si Wendy, pero may nakita siyang isa pang Savage. At napagtanto na wala pala itong pinakaloob. Bigla na lang, siya'y nawala ng malay dahil sa malalakas na alon ng tunog, at agad na tinuloy ni Vitil Pariugat hindi katumbas ang mahalagang hakbang para sa kanyang plano. Ilang linggo na ang nakalipas, at kara-rating lang ni Hedo mula sa bakasyon kasama ang iba pang crew, kaya tinanong ni Claire kung nag-enjoy ba sila. Sinabi naman ni Emilia na may dala siyang merienda para sa lahat, pero sa kasamaang palad, naubos na ni Char ang lahat. Nang tanungin ni Hedo tungkol sa crew ni Crovan, sinabi ni Claire na huwag siyang mag-alala dahil patuloy pa rin silang binabantayan sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa. Saka sinabi niya sa kanila na ang laboratorio ni Vitil Pariugat hindi katumbas ay natuklasan na noong nakaraang araw lamang, ngunit tila nakatakas siya kasama ang lahat ng importanteng teknolohiya bago sila dumating. Dahil dito, plano nilang palakasin ang seguridad bago ang paparating na festa na ginagawa nila taon-taon para ipagdiwang ang Academy. Naguluhan si Hedo dahil hindi pa niya naririnig ang tungkol sa festa, kaya ipinaliwanag nila na isa itong pagdiriwang na tumatagal ng ilang araw para ipagdiwang ang lahat ng nagawa ng Academy. Pagkatapos ibunyag ni Sakura na magtatanghal siya sa konsyerto na may isang lihim na sandata para sa tanong ni Hedo kung ano ang sandata, at tinanong niya kung bingi ba siya noong sinabi niyang ito ay isang lihim. Ipinapaliwanag ni Erika ang lahat ng paghahanda para sa festa at sinasabi sa kanila na mag-ingat sa mga robot na naglilinis. Kalaunan, nagpunta silang lahat sa runway para salubungin ang ibang mga Slayer, pero lumundag si Claudia mula sa eroplano at sinubukang halikan si Emilia. Tinawag din niya ulit ang tunay nitong pangalan, kaya pinaalalahanan siya ni Emilia na tumigil sa pagdadaldal dahil akala pa rin ng lahat na isa siyang lalaki na may gusto kay Hedo. Kalaunan, nakasalubong ni Naresha at Fred si Wendy at nagtanong tungkol kay Alay, pero sinabi ni Wendy na hindi niya ito nakita simula noong misyon. Nagpasalamat si Fred sa kanya sa pagpunta at nangako na tutulungan siya kung kailangan niya ng anuman. Sa paglipas ng araw, tinulungan ng lahat ng iba pang estudyante sa paghahanda para sa festa, habang si Hedo at ang iba pang Slayers ay naghahanda para sa kanilang mga pwesto. Kalaunan, dumating siya sa ospital at nakita si Sakura na pumapasok sa kwarto ni Karen. Sinundan niya ito sa loob at nagulat na makita si Char na may kumpletong set para sa pagtatanghal. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, nagpa siya si Sakura na ibunyag ang malaking sikreto, na si Karen ay sasabay sa kanya sa pagtatanghal sa festa. Nagulat si Hedo dito at pinaalala sa kanya na gulay pa rin sa ospital si Karen, pero sabi ni Sakura na walang problema dahil si Karen daw ay may sarili ng 100 suit ngayon. Matapos tiyakin ni Char sa kanya na magiging maayos si Karen sa entablado, umamin si Karen na medyo kinakabahan siya. Nagpas siyang umasta si Hedo na parang kuya at pinalakas ang loob ni Karen bago umalis. Kinabukasan, inanunsyo ni Claire ang simula ng festa, at habang ang lahat ay nasa sabik dito, nagalit si Claudia dahil na-assign siya sa runway, na nangangahulugang siguradong hindi na makikita si Amelia. Sa mga parehong oras, parang nabawasan ng talino si Croven, at pagkaalis niya, nagtataka siya kung paano nakapagdiriwang ang akademya sa kabila ng panganib ng isang mabangis na pag-atake. Nang sinabi ni Nokri na siguradong may binabalak silang masama at itinuro na kinuha nila ang kanilang mga variable stone, pinaalalahanan siya ni Croven na hinayaan nilang itago ni Ness Saturday ang kanya dahil kailangan niya ito para gumana. Habang inaalala ni Ness Saturday kung paano siya pinaligtas ni Amelia, tinawag silang malambot ni Nokri at pinaalala sa kanila noong sinabi ni Vitaly na sinisikap ng mga Slayer na sakupin ang mundo. Makalipas ang ilang minuto, sina Hedo at Amelia ay nagkaroon din ng pagkakataong libutin ang festa, pero si Amelia ay nagsimulang dumb-aikit sa kanya ng sobra, kaya sinubukan niya itong pigilan.
Sa sandaling yun, may narinig silang tumatawag sa kanila at nagulat nang makita sina Raisha at Erika na nakadamit na parang mga katulong mula sa Red Light District. Agad na sinubukan ni Erika na ipaliwanag kung paano siya napasama doon, pero kumuha si Amelia ng ilang litrato para ipakita sa lahat mamaya. Nahiya si Erika at sinubukang pigilan siya, pero nagpatuloy lang si Amelia sa pagkuha ng mas marami pang litrato. Ilang sandali pa, pumasok sila sa cafe, at pagkatapos silang batiin ng lahat ng iba pang mga katulong, napansin ni Amelia na pinagpipistahan na ni Hedo ang kanilang mga plano gamit ang kanyang mga mata. Hinahangad niya na sana isa siya sa kanila, ngunit nagpasya si Erika na tuparin ang kahilingang yun. Pinapaalala ni Hedo sa kanya na dapat nilang itinatago ang kanyang tunay na pagkatao sa lahat, ngunit ang tanging gusto ni Erika ay makaganti sa mga kuhang litrato ni Amelia kanina. Ilang minuto ang lumipas, inilantad ng mga katulong si Amelia na may bago niyang hitsura at pinwersa si Hedo na lumapit sa kanya. Sa nangyari, natapilok siya at nahawakan niya ang dibdib nito, kaya kumuha ang mga babae ng napakaraming litrato nila upang ikalat sa buong campus. Gayunpaman, habang nagpapanak si Hedo sa posibilidad na mabunyag si Amelia, nagsisimula naman siyang magustuhan ng ideya na kumalat ang mga tsismis tungkol sa relasyon nila. Kalaunan, pumunta ang lahat sa lugar ng konsyerto para sa pagtatanghal ni Sakura, kaya pinuntahan ni Hedo si Karen dahil halata namang kinakabahan siya. Matapos magpakita sina Sakura at Sufol Pariugat karapatang-ari para sa huling ensayo, nagpakita rin si Juder para batiin ang mga babae ng good luck. Ilang minuto ang lumipas, umakyat si Sakura sa entablado at nagbigay ng isang nakabibighaning pagtatanghal na nagpahipnotismo sa lahat. Habang sila ay kumakanta at sumasayaw, si Wendy ay nakipagpalitan ng pwesto sa isang gwardya sa pasukan at lihim na tumulong na makapasok sa isang importanteng pasilidad ng kontrol, subalit siya ay nawalan ng malay at basta na lamang iniwan na parang basura sa kalye. Sa panahong yun, si Sakura ay nagkwento sa lahat ng kaunting pinagdaanan tungkol sa kung paano siya binigyang inspirasyon ni Karen na magsimulang kumanta, at pagkatapos iahon si Karen sa entablado, tinulungan niya itong malampasan ang kanyang kaba. Sa sumunod na sandali, inilabas ni Karen ang kanyang buong lakas at bumalik mula sa pagiging parang gulay sa ospital patungo sa isang importanteng karakter bago kumanta ng Better Than Prime Beyond Pariugat karapatang-ari. Habang nagpapatuloy ang konsyerto, patuloy na binabantayan ni Claire ang festa mula sa control room, subalit ikinukwento ni Chris sa kanya ang tungkol sa isang estudyanteng natagpuang walang malay. Agad siyang humingi ng security footage, kaya ipinakita niya ang video ng mga taong nakakita kay Wendy. Tinanong nila kung paano siya nawala ng malay sa mataas na antas na lugar na yon, ngunit ang tanging naaalala ni Wendy ay ang makita ang kakaibang pulang halimaw na walang ubod. Balik sa festa, tuloy pa rin ang lahat ayon sa plano, at kalmadong pinapanood ni Vitaly habang mayroon siyang malalaking pakwan na matagal mo nang gustong tikman. Halos sabay nito, nagpas siyang lumabas sina Noah at Leo para magpahinga. Ngunit napansin nila ang isang robot na bubuyog na lumilipad malapit sa kanila, at akala nila noong una ay bahagi ito ng mga aktibidad sa festa o isang uri ng proyekto sa grupo. Si Raisha at Erika naman, ramdam nilang may kakaiba, kaya hinuli ni Erika ang bubuyog gamit ang kanyang daan, pero bigla itong sumabog. Noon din, nakita ni Raisha ang isa pang bubuyog na papunta sa isang istasyon ng kuryente, kaya isinuot niya ang kanyang suit at winasak ito. Pagkatapos noon, nagsimulang magsabugan sa buong akademya, tinamaan ang maraming istasyon ng kuryente at mga upuan. Habang sina Noah at Leo ay agad na sinimulan ng paglikas, sina Chris at Liddy ay desperadong sinubukang kontrolin ang sitwasyon, dahil maraming istasyon ng kuryente sa buong campus ang sumabog din. Sa usok, habang sinisimulan ni Chris na ilipat sa mga sistemang pang-emerhensyang kuryente, lumabas si Liddy para tulungan ang iba, at tinatangka ni Claire na alamin ang sanhi ng mga pagsabog. Ilang sandali pa, nag-radio sina Noah at Leo para ipakita sa kanila na ang mga robot panlinis pala ang may gawa, kaya inutusan ni Claire si Chris na patayin ang marami sa mga ito hanggat kaya niya. Sakto naman, tumawag si Erika para sabihin sa kanya ang tungkol sa mga nagbabagong batong nakita nila sa mga lugar ng pagsabog, at napagtanto agad ni Char, na kada rating lang, na si Vitaly ang nasa likod ng lahat. Agad na iniutos ni Claire na itigil ang lahat ng gawain at tawagan ang bawat aktibong Slayer para ilikas ang mga sibilyan. Halos kasabay nito, nagbabala si Sifal kay Sakura para mapatigil niya ang pagtatanghal, pero inabot din sila ng mga pagsabog.
Habang nagpapanik ang mga tao, ginamit ni Sakura ang kanyang kapangyarihan para pakalmayin sila at nangakong poprotektahan sila. Sa Mission Control, nakita na ni Char ang video noong pinapasok ni Wednesday si Vitaly, at agad na naisip ni Claire na pupuntahan nito ang grupo ni Crowvan, kaya tinawag niya sina Amelia at Hayato para palakasin ang seguridad sa mga lihim na antas. Samantala, sina Erika at Raisha ay nasa festival pa rin at nilalabanan ang mga mecha beasts habang sinusubukan din ilikas ang mga sibilyan. Salamat na lang at dumating si Lydie at ang iba pang mga Slayer para tulungan si Fritz, pero dahil gulo-gulo ang buong akademya, abala silang lahat. Sa gitna ng laban, isang mecha beast ang nakalusot sa data center at sinimulang sirain ang ilang sistema ng radar. Ilang sandali pa, nagmumuni-muni pa rin si Claudia dahil hindi siya makapunta sa festival, pinipigilan si Hayato na makalapit kay Amelia. Sa sandaling yun, nakita niya ang isang papalapit na eroplano at nagtataka kung bakit hindi nagpapadala ng babala o sinasabing kalaban ito ang runway control. Matapos bumagsak ito sa akademya, natuklasan ng mga opisyal sa control room ang sira na. Ngunit huli na ang lahat dahil isang kulumpo ng mga pulang mababangis ang lumabas mula sa bumagsak, at lahat ng karaniwang sandata ay hindi sila mapigilan. Matapos tingnang mabuti ang mga mababangis at makitang wala silang lahat ng core, ipinaliwanag ni Char na kaya pala pinupuntahan ni Vitaly ang mga bangkay ng mababangis at ninanakaw ang kanilang mga variable stone. Dahil walang oras na masasayang, binigyan ni Claire si Erika at Lydie ng mga tagubilin upang makatulong silang kontrolin ang sitwasyon. Sa sandaling yun, dumating sina Hayato at Amelia, kaya sinabi niya sa kanila na siguraduhing hindi makakalapit si Vitaly sa grupo ni Crowvan. Sa parehong sandali, nakita ng radar ang isa pang papalapit na eroplano, kaya pinaputok nila ang mga misil hanggang sa tamaan ang makina ng eroplano. Sa kabila nito, bumagsak ito mismo sa lugar ng konsyerto, at lalo itong nagdulot ng takot sa mga sibilyan. Habang sinasabi ni Claire kay Hayato at Amelia tungkol sa mga replikang mababangis na lumabas mula sa unang eroplano, lumabas ang ikalawang grupo mula sa pangalawang eroplano at agad na sinimulang sirain ang harang ni Sakura. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagsisimulang hamina ang harang, kaya nagpasyang tulungan sila ni Claire, pero pinigilan siya ni Chris at sinabing kailangan nila ng taong mamumuno, o guguho ang buong akademya. Pagkarinig nito, nagpasya si Hayato na sumama kay Amelia, pero matapos sumang-ayon din si Liza, natakot si Claire sa maaaring mangyari sa kanila. Gayunpaman, matapos ipaalala ni Hayato sa kanya ang pag-uusap nila sa lawa, sinabi niya sa kanila na magkagayunman, nainggit si Amelia at gustong malaman ang tungkol sa pag-uusap nila. Ipinadala naman ni Char si Maymay para tingnan si Crowvan, nakaka-rating lang sa pandinig ang mga pagsabog. Habang iniisip niya kung ano ang maaaring sanhi nito, sinabi ni Nokri na siguradong si Vitaly ang nagsasagawa ng kanyang misyon. Sa sandaling yun, pinaalala sa kanila ni Nisod na mayroong festival na nagaganap, at dahil dito napagtanto ni Crowvan na handang isakripisyo ni Vitaly ang mga inosente para sa kanyang layunin. Sa sumunod na sandali, nagpakita si Vitaly at sinabi sa kanila ang plano habang inaabot ang kanilang variable ngunit si Nokri lamang ang nasasabik na lumaban. Napansin ni Crowvan na ang mga Slayers ay hindi kasing sama ng ipinapakita ni Vitaly, at matapos maramdaman na nagdadalawang isip sina Nisod at siya tungkol sa kanilang katapatan, sinira niya ang kanilang isipan sa pamamagitan ng isang aparatong gumagawa ng Along Sun Eco. Pabalik sa ibabaw, nagpasya si Lydie na puksain ang mga taong labas sa halip na maghanap ng core, at sumunod ang lahat sa kanyang plano, kasama si Claudia, na nakakagulat na nasasabik na mapunta sa ganitong mapanganib na sitwasyon. Si Sakura naman, ay kabaligtaran ang nararamdaman dahil malapit nang masira ng mga taong labas ang harang, pero buti na lang, dumating sa wakas sina Hayato at Emilia para tulungan sila. Habang nagpaplano sila ni Emilia ng kanilang atake, nakita ni Maymay si Vitaly at mabilis niyang iniwasan ang mga bala nito bago siya patumbahin. Ngunit, sa sandaling susubukan niyang tingnan sina Crowvan at ang mga babae, binaril siya ni Vitaly sa ang balikat at tinatanong kung siya ba ang android na katulong ni Lini. Matapos sabihing hindi lang siya basta robot, sinubukan ni Maymay na pigilan si Crowvan at ang mga babae sa pag-alis, ngunit siya'y pinatulog niya. Ilang sandali lang, sina Vitaly at ang mga tauhan ni Crowvan ay marahas na pumasok sa isa sa mas malalalim na antas, at pagkarinig nito, napagtanto ni Claire na hinahanap niya si Lisa. Sa sumunod na sandali, tumawag si Juder para sabihing walang dapat ipag-alala,
at nang subukan ni Claire na tanungin ang plano niya, sinabi lang niya na kailangan niya siyang pagkatiwalaan. Mga bandang ganoong oras, nakaya na ni Hayato na patumbahin ang isa sa mga replikang Hal-Am, pero dahil wala silang ubod, walang saysay ang atake niya. Doon sa loob ng pasilidad, kinuryente si Nokri ng isang sistema Nova na gawin din ang gayon. Naturalmente, nag-aalangan sila ni Ness Saturday, kaya sinubukan niyang initin ulit ang mga utak nila, pero binaril ni Maymay ang remote at tumakbo palapit sa kanyang mga babae. Galit na galit, gumanti ng putok si Vitaly at tinamaan si Maymay sa binti, pero siya patuloy na nagpapaputok hanggang sa tumakbo si Vitaly. Nang mawala na ang kontrol sa isip, nagpa siya si Crovan na habulin si Vitaly, pero nang makita ang sugat sa binti ni Maymay, nag-alala siya. Gayunpaman, sinabi niya na huwag na silang mag-abala na tumigil para sa kanya dahil may paparating na tulong. Sa kasamaang palad, natagpuan na ni Vitaly ang sikretong palapag kung saan itinago si Lisa, pero habang papalapit siya, lumabas si Juder para harapin siya. Itinutok niya ang baril dito at sinabing ginawa niya ang lahat ng ito para makaganti dahil iniwan siya nito na parang basahan matapos silang magsama at gamitin ang kanyang talino para sa kanyang mga plano. Hindi na nag-abala si Juder na magkaila at nagtanong kung babalik ba siya kung mangangako siyang mamahalin siyang muli. Ngunit tumanggi si Vitaly na mahulog sa mga pambabole niya sa pagkakataong ito. Matapos niyang ipangako na ipapakita niya sa kanya kung gaano kaina ang mga Slayer, ang mga replicant ay nagsimulang maglabas ng mapanganib na sound waves na nagpatigil sa lahat ng Slayer sa Academy, kaya't hindi sila makalaban. Pinuri naman ni Juder si Vitaly sa pagiging lubos sa kanyang mga plano, ngunit nagsawa na siyang makita siyang buhay at nagsimulang magpaputok sa kanya at kay Lisa. Matapos maubusan ng bala, nagulat siya nang makita na sa wakas ay nagising na si Lisa at tinanong ni Juder kung paano niya nagawa iyon. Ipinaliwanag niya na ang mga atake niya, kasama ang kapangyarihan ng pag-awit ni Sakura, ang dahilan kung bakit nagising si Lisa. Pagkatapos ipaliwanag pa ni Juder na siya ang utak ng lahat simula pa lang upang likhain ang eksaktong sitwasyong ito. Nawala si Vitaly sa sarili at sinimulan muling barilin si Lisa hanggang sa maubusan siya ng bala. Sa sandaling tawagin niya si Lisa na halim, itinapon ni Juder ang kanyang katawan na parang basura sa kalye at sinabi kay Lisa na dapat siyang magpahimin. Sa pagkakataong yun, isa sa mga replicant Savage ang nakapagpatumba kay Emilia, at habang tinatangka itong pigilan ni Hayato, tinamaan din siya at napalayo. Habang patuloy na sinisira ng Savage ang panangga ni Sakura, nagpakita sa kanya si Lisa at sinabing kaya niyang tulungan ang lahat sa pamamagitan ng pakikipagkanta kay Karen. Pagkatapos, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para pagalingin ang mga binti ni Karen, at habang nagtatanghal silang muli, nabawi ng lahat ng Slayers ang kanilang lakas at napagtanto na ang kanilang mga boses ay humaharang sa mga alon ng tunog ng Savage. Sa sumunod na sandali, ginamit ni Hayato ang kanyang buong lakas kasama ang kanyang kakaibang kapangyarihan bago magpakawala ng isang napakalakas na atake na sumire sa Savage. Gayunpaman, ang labis na paggamit ng kanyang kakaibang kapangyarihan ay nagdulot kay Hayato ng pagkahimatay, kaya humingi si Claire ng mabilisang pagsusuri sa kanyang kalagayan. Matapos sabihin ni Chris na wala silang dapat ipag-alala, nagsimulang muling sila makakilos, nag-ipon ito ng lakas para sa isang atake na kayang wasakin ng buong akademya, ngunit sa huling segundo, nailihis ni Croven at ng mga babae ang atake at naitulak ito sa gilid. Nang sinusubukan pa lamang nilang huminga, bumalik ang mabangis at pinatulog si Nokri, kaya sinabihan ni Croven si Nisat na protektahan siya bago gamitin ang kanyang kakaibang kapangyarihan para atakihin ang mabangis. Matapos niyang magawa na magpakawala ng ilang malalakas na atake, kinuryente siya ng mabangis ng Eiffel Tower. Nang makinatitirang segundo bago ang sa susunod na pagsabog, nagdesisyon si Nisat na isugal ang lahat para iligtas ang lahat. Pagdating ni Claire sa kanila, nakita niya na ginamit ni Nisat ang kanyang kapangyarihan para gayahin ang Savage mismo. Nagtagumpay siyang talunin ito, ngunit nagsimula siyang mawala ng katinoan dahil sa labis na kapangyarihan ng Savage Virus. Sinabi ni Chris kay Claire na malapit na siyang maglabas ng sapat na enerhiya para gawing abo ang akademya. Kaya't inihanda ni Claire ang kanyang Buster Cannon at balak niyang tapusin ang buhay ni Nisat dahil wala silang ibang pagpipilian. Sa sandaling yun, nagpakita si Lisa kay Hedo at sinabi na kailangan niyang bumangon dahil ang buhay ni Nisat ay nasa panganib, kaya nagising siya at humingi ng oras kay Claire para pigilan ang kanyang pagwawala. Sagot ni Claire na wala na silang oras,
pero nakumbinsi siya nito, kaya umurong siya habang sinisimulan niyang itulak si Nisat paatras at ipinapaalala sa kanya ang mga taong mahalaga sa kanya. Naririnig ito ni Nisat at magsisimula sanang sumagot, pero patuloy pa rin ang virus sa pagkontrol sa kanyang isipan, kaya sumugod siya at tinangkang saktan si Hedo, habang lumalakas din siya ng lumalakas bawat segundo. Matapos harangin ni Hedo ang lahat ng kanyang atake, napagtanto ni Claire na sisabog na si Nisat at nagsisimulang magduda sa kanyang tiwala kay Hedo. Gayunpaman, sa huling-huling segundo, sa wakas ay nagawa niyang makausap si Nisat, at matapos niyang ipaalala rito na hindi na siya alipin ni Newman, nanambalik ang kanyang katinoan at bumalik sa kanyang normal na anyo. Agad na lumapit sina Crovan at Nokria. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimula ang isang palabas ng paputok upang ipagdiwang ang pagkaligtas ng akademya, at si Emilia paalala niya rito na dapat nilang panatilihing sikreto ang pagkatao niya. Ngunit pinigilan siya nito at sinabing ang mahalaga lang ay gusto niyang palaging makasama ito. Matapos amining pareho ang gusto niya, hinalikan niya itong muli, ngunit biglang dumating ang lahat ng kakilala nila at nagulat na makita silang naghahalikan. Dahil akala nilang lahat ay lalaki si Emilia, natakot sila, iniisip na si Hedo ay naging isang bading buong panahon na ito. Gayunpaman, matapos siyang sugurin ni Claudia at hingi na malaman kung ano ang ginagawa niya sa magandang prinsesa ng pamilya ng hari ng Gutenberg, humingi ang lahat ng paliwanag. Kaya inamin niya na nagpanggap lamang siyang ordinaryong estudyante sa buong panahong ito. Habang ang lahat ay nagulat sa pagkakadiskubreng ito, pinaandar ni Claire ang Buster Cannon at inakusahan si Emilia ng paggawa ng mga hindi kanais-nais na bagay sa loob ng paaralan bago sila sabay na pinasabog sa kalawakan. Gusto ba talagang makipag-ayos ni Hedo kay Emilia? O sinusubukan lang niyang umiskor para mapasali siya sa kanyang harem? Mag-comment ng part 2 para malaman, at huwag kalimutang mag-like at i-turn on ang post notifications. Para sa mas maraming may ingay na buod tulad nito.